Good afternoon mga brad. Sabi ko nga sa ating episode 2 ng ating Project E-Xerox, so yung Project E-XRX natin, i-share ko sa inyo ano yung mga piyesang gagamitin natin para dito. So samahan niyo po ako, maikling video lang po ito para makita niyo po ano ba yung mga gagamitin natin for this conversion. Let's go! Radoli TV, let's go! So yun, simulan muna natin sa base model, of course, ng ating project build, which is ang ating RUSI Rapid 150. So yun po, bakit RUSI Rapid 150 ang napili po natin? Syempre nag-check po ako ng mga masasabi natin, papasok of course sa budget natin na project, no? And nakita natin sa internet, ang pinakamarami na talagang masabi natin very affordable na scooter ngayon na second hand is yung RUSI Rapid 150. No? So para siyang Aerox ang itsura. So ito yung nakita nating model na mag-fit sa kailangan natin. Nung nakuha ko siya, so need pa namin iparehistro kasi ang nakuha ko siya paso yung rehistro eh. So pinarehistro ko muna, and after po nun, nagpa-change of ownership. Of course, kailangan ipa-change of ownership para mailagay sa pangalan natin. So after po nun, nag-start na po ako magbaklas. Nakita niyo naman po sa mga previews sa mga reels natin. So nag-highlight po ako doon ng mga aking pinagagawa. So although masasabi natin napatagal talaga. Pero yun, although natapos po natin yung ating pagbabaklas. So makita niyo naman sa image, talagang chassis and fairings na lang or yung body na lang ang naiwan. Siyempre, ang unahin natin ng mga parts na kailangan natin para sa build na to ay yung mga important, the 3 key parts ng ating electric motorcycle, which is yung ating motor, yung ating controller, and of course, the battery. Simulan muna natin sa motor. Actually, ang kinuha ko is the conversion kit. Okay, galing po siya sa SIA EcoSys. Okay, so ang kasama sa conversion kit is yung motor, which is a QS138 version 3 70Hz na 3 kW na mid-drive motor. Tapos meron siyang kasamang swing arm, meron siyang kasamang rim, no? So ito po, ang standard po niya is naka-sprocket set na po siya, no? So hindi yung belt drive, so naka-chain drive po siya. Ang nagustuhan ko po kasi dito although sabi ko nga this is my second mid-drive na unit if ever, no. So yung version 1 na QS138 QS-V1 na 3 kW 70Hz na mid-drive motor, ang rated power po nun ay 3 kW. Pero ang continuous power niya is 6,000 watts, no. So dito ipapakita ko sa inyo yung version 3 naman. Meron siyang gearing or gear set, no. So 1:2.35 kung di ako nagkakamali. So makita niyo na lang sa screen. Ang rating po nito is 3,000 din, pero magkaiba po sila ng kanilang continuous power and peak power. Ang napili ko palang conversion set ay may kasamang na 3.5 by 14 na rim, no? So na mags, no? So makita niyo sa screen, ito po yung itsura ng mags. So kumbaga, pag binili nyo siya, kasama na po yung mags o yung wheel. Ngayon, actually may dalawang option. May isang 12-inch, tsaka may 14. So, yung 14 po yung kinuha po natin. So, next na important na part ay ang controller. Yan. So, ang ating controller ay galing kay A2J MTech. So, kay Sir Angelo. Yan. So, ito po ay, matagal ko na itong binili actually. Ito ay 84530 na ano po. So 84530 na far driver controller. Bakit far driver? Because ako'y nasanay na sa far driver. So ayan. So ito po ay ang plano natin ikabit since sabi nga natin gusto natin ma-experience ang 84 volts. Galing tayo sa 72 volts. So try naman natin ng 84 volts. So ang habol natin na line dito is around 200. Pwede na. Kasi ako 200. Happy na ako sa line. Na 200, and sa phase, naramdaman ko na yung sa 600. 530 okay. So talagang pang daily mo. So pang akyatan, pang konting kulitan. So pwede na po yan. Yung 530 na phase and ang 200 na line. No? Kung di ka naman talaga
nangangarera, no? For me lang to aking preference lang is yung saktong takbo lang, saktong kaya mong sumabay sa mga conventional 160cc na mga scooters. Doon naman tayo sa battery. Ang battery natin ay 84 volts since ang ating controller ay 84530 na far driver, kailangan 84 volts din yung ating battery. So tayo ay nagpa-custom build kay CK Custom, kay Boss Michael ng 84 volts 80Ah na may 200A na JKDMS, no? So makita nyo sa picture. Although malapit na siya matapos kasi talaga natenga lang siya, no, because of syempre tatlong typhoon yun, no? So nalubog yung gagawa ng stainless box niya. So although nag-message na ito, pakita ko yung picture na nandyan na, mapatapos na. Sabi ko nga, pagdating sa battery, ayokong galawin muna, ayokong magsalpak ng mounting or ayokong muna i-mount because kailangan natin na sa atin na yung baterya. Para at least pag once maisalpak na ng ayos, madali na yung mounting, wala nang tatamaan, hindi na dodoble yung gastos pagdating sa mga konting adjustment. So ano pa yung mga binili ko na para ngayon dun sa set, no? So first na kailangan natin ikabit after natin mabuo yung conversion kit, of course kailangan mo siya lagyan ng kanyang rotor disc. So ang gamit kong rotor disc is yung pang Mio na 4 holes. So nabibili lang sa mga yung mga stock ng pang Mio. Yun yung binili ko. Actually, advice sa akin ni Boss JR Catalino na yun ang papasok ko dyan, which is yun po yung binili ko para gamitin dito sa set na to for the rear brake po, no? For the suspension, so tayo ay kumuha ng JVT na pang Aerox V1 27mm kasi yun po yung pasok dun sa T-post ng Rusi Rapid 150. So yun po yung kinuha ko para adjustable. So sabi ko nga sa tagal, may almost actually 2 years ata na ako nasa electric motorcycle, yung pag-e-bike, and ang hirap maghanap ng fit para sa akin or yung hinahanap ko talagang suspension. So baka itong JVT suspension yung makakasagot ng gusto kong comfort and performance. Although sabi nga natin hindi mo pwedeng pagsamahin ng comfort and performance. So in between, di ba? So dahil tayo ay daily, gusto mo ng comfort sa daily, sa mga lubak-lubak, and gusto mo ng konting performance, lalo na pag umakyat ng Tanay. Siyempre sa mga kurbada, gusto mo medyo stable talaga, medyo matigas ng konti. Hindi nagdi-dip, no? So yun ang importante. So yun po. So nakuha ko yung ating suspension sa front suspension natin kay Voss Motorworks dito sa Pasig. So yan po yung picture. So sa mga nagtatanong bakit hindi ko na lang ginamit yung stock na suspension ng Rusi Rapid, because number one, ang rim size ng kanyang front wheel is 13 lang, no? And isa pa, yung JVT suspension is mas mahaba ng around 10 millimeters. Mas mahaba po yung JVT. So since gagamit tayo ng 14, so doon na tayo sa pang Aerox talaga, which is ang Aerox V1 kasi is naka 14. So ang ginamit naman natin na rotor disc for sa front is ang RCB na stock size ng Aerox V1 para hindi na tayo masyado mahirapan na mag-fit, no? So para at least salpak na lang dun sa pinaka mags. Actually, ang kinuha kong rim sa front is G-Ren na Android na 14. So kasi bakit Android na G-Ren? Because ito yung pinaka halos kamuka nung syempre gusto mo sa mags is magkapareho itsura ng front and rear. Although wala kasing available na pang front yung set na nabili ko. So kaya ang ginawa ko na lang, naghanap na lang akong closest na itsura dun sa rear mags or sa rear wheels. Kaya G-Ren Android na 14 ang kinuha ko naman. So for the tires, ang kinuha ko is yung standard ng Aerox V1, which is 140-80-14 sa likod, 110-70-14 naman yung harap. So yan. So yun kasi kung bakit yun, dahil yun yung standard. So in terms of balance and of course yung tindig ng Aerox, yun yung fit, kumbaga, yun yung papasok for the build.
For the rear suspension, so ito po ay ang gamit ko since nung naka H1 pa ako, no? So baka sabihin niyo bibili ako bago, hindi. Ito po yung itong race power na fully adjustable na pang NMAX naman, which is 335 mm, no? So ito po yung ginamit ko. Although ang stock ng Aerox V1 and even yung Rusi Rapid is around 305 mm lang. So dito medyo mas mahaba ng by 30 mm, na-compensate yung haba o yung haba niya dahil syempre wala na siyang swing arm. Yung swing arm ng dating Rusi Rapid ay iba dito sa atin. So nag-fit naman or nag-shoot naman dun sa natin sa height kasi bumaba yung sa swing arm ng ating conversion kit. So na-compensate naman. So umangat lang ng konti siguro kung yung tama, siguro around 315, 320 mm. Yun yung pinaka-tingin ko na papasok na rear suspension. But for now, ito yung pasok ngayon. Kung may magbabago at kailangan pang baguhin, baka in the future na yun. Pero I think itong stance na to, since tumaas yung harap and medyo kailangan i-balance, so 335 mm na rear shocks yung ginamit ko naman sa likod. So of course, ang unahin natin is yung braking system. So ano ba yung braking system na gagamitin natin? Ito. So yan. So ito yung gagamitin natin. RCB na 2-pot sa likod. So ang R55. Tapos R1 series na 4-pot sa harap. Yan. Siyempre may kasamang bracket para sa JBT. So yun yung in-order natin para at least yung ating pagsalpak ay saktong-sakto, diba? So wala na tayong isipin na tawag dito na conversion, kasi normally yan ang pinakamahirap pag magpapalit ka ng suspension or ng front suspension. Syempre papalit ka rin ng mga bracket, no? So yun, so dito sa rear again is yung 2-pot silver, of course. Parang ito rin yung nakakabit sa akin dun sa AIMA A500 natin, no? So next natin is yung ating masters, yung ating master brake pump. So ang ating gagamitin is yung S1FL na left and right. So ang S1FL natin ay hydraulic, no? So ang ako sa lahat ng, kasi nag RCB na yung maliit lang yung tank, no? So iba yung feel talaga pag yung talagang hydraulic, yung ramdam na ramdam mo yung pressure, no, na natatransfer mo sa mga brakes. So maganda to, actually ma-recommend ko sa inyo to kung gusto niyo ng medyo talagang magandang preno, masters. So yan. So although sabi nga maraming hindi fan ng mga debaso. Although ako kasi dating hindi ako ng debaso, pero yung convenience kasi, no, makikita mo kagad yung oil, yung brake fluid level mo. So nandyan, makita mo, no. So yan. So ito yung ating master brake pumps natin and lever. Of course, gamit din tayo ng ating steel hose na RCB pang front and pang rear. So yan, kinuha ko lahat yan kay Motogib Racing Parts dito sa may Antipolo. So ang hirap kasi maghanap ng left na 14 mm. Normally kasi ako, ang gamit ko is 17 mm para sa front dahil 4-pot. So 12 or 14 naman sa likod pwede rin. Since ang magkapareho kasi na itsura, no? So ito yung ating brake levers. So maganda yung sa S1FL ng RCB. So in terms of brake, syempre pagdating sa investment sa electric or sa electric motorcycle, lagi kong sinasabi, invest on good braking performance ng mga parts. Bakit? Kasi diyan nakasalalay kahit anong lakas ng kahit gaano pa kalakas ang inyong motorcycle, kung hindi mo naman kayang ipreno, is delikado rin. So at least dito, kahit papano, sabi ko, RCB is a reputable brand, no? Ginagamit sa mga MotoGP, no? Sa mga global races, no? Itong brand na to. So in terms of trust and confidence, branded part na masabi natin na subok na, no? Pagdating sa performance. So para naman sa mga, siyempre ang next na importante ay yung kanyang
iba pang mga electronic parts, no? So, dito tayo nagpatulong sa Lodge e-bike kay Boss Mac Centino. Dito tayo kumuha ng mga parts. Siyempre, importante, of course, yung converter. So, kumuha tayo ng dalawang converter, 84 volts to 12 volts na 20 amperes. Bakit dalawang kinuha ko? Para hiwalay yung sa supply ng kuryente for the display, sa mga ilaw, no? So, importante yon. And of course, para sa busina, and eventually magpapalagay din tayo ng MDL. So, para hiwalay po yung supply. Siyempre, sa busina, ayaw mo naman na pag bumusina ka, ay nagkukurapan yung mga ilaw. Kaya dalawa, hiwalay na converters ang kinuha ko. And of course, speaking of busina, kumuha tayo ng blow pump na busina from Lodge e-bike na may kasamang relay. Next po is yung kanyang quick throttle. So, yung quick throttle, kompleto po yan, set po yan. Yan, set. So, may kasama siyang throttle grip. Actually, ang kinuha kong throttle grip na, hindi siya, ang kasama niyan is yung tramdo. Ayan. So, itong tramdo, ito po yung kasama dun sa set. Pero dahil RCB tayo, full RCB tayo sa braking performance. So, kumuha rin tayo ng RCB na handle grip para, di ba, para terno. Di ba? So, yung tramdo, itong tramdo na to, inisip ko, paraffle natin sa ating followers, di ba? So, once na mabuo, abangan nyo lang, ipaparaffle ko po ito sa maswerteng nakafollow po sa atin, no? Sa ating top fan, so sa mga nagla-like, nag-share ng ating mga videos, so sa Brad Oli TV. So, yun. Baka kayo ang manalo po nito. Abangan nyo rin. Baka malay nyo. Makapagbigay din ako ng ano pa bang meron akong pwedeng ipamigay. Pero din tayong riding jersey. Di ba? From Zik. Di ba? Tingnan natin kung ano meron. So, basta, ito sure to ipapamigay ko to sa ating mga followers. Basta, like, share nyo lang, and subscribe po kayo sa aking mga social media account. Okay. So, after po nun, so, kompleto na yung sa throttle. So, quick throttle po siya. So, hindi tayo kumuha ng electric or electronic throttle. Gusto natin ito, yung gantong wire. Bakit mas napili ko tong ganito? Kasi para siyang motorcycle feel. As in, motorcycle-like na throttle response. So, may konting delay bago kumagat mismo yung pinaka-torque. Diba? So, may konting delay. Yun yung kagandahan nito. So, na-adjust po siya. Okay? And of course, ang importante, no? Yung kanyang port, charging port. Since from gasoline to electric tayo, kailangan natin ng port for charging. Yan. So next, of course, na pinaka-importante ay ang universal harness na gagamitin natin para mag-communicate yung ating controller sa ating system, no? Sa ating, like for example, sa display, sa mga ilaw, ganyan. So para dito ng lahat tatawid, no? And lastly, of course, ang ating display panel. So, ang ating display panel ay CT22 na kinuha ko rin kay CI Ecosys, no? So, bakit ito yung kinuha ko? Bakit hindi na yung may map pa or ano? Siguro isa sa mga advantages nung TFT display na yon is yung, syempre may Android ready po siya, no? Pero ang di ko nagustuhan personally is yung pag nasa liwanag ka na, yung tutok na yung araw, halos wala ka na makita sa kanya. So maganda siya sa gabi, no? Pero pag medyo maliwanag talaga, medyo mahirap siyang tignan. Kaya napili ko to, medyo old school yung itsura, no? Pero tingin ko naman is dahil ito po ay blue and white lang, no? Parang yung sa mga traditional mga big bikes, 'di ba? Sa mga motorcycles na yun lang yung nakita. So kahit maliwanag, kahit tanghaling tapat, may makikita ka dito, no? So yun yung nakita kong kung bakit ito ang napili ko naman na display. So dito sa display na to, nandito na rin yung, pakita ko na rin sa screen kung ano yung mga features niya. Meron siyang syempre voltmeter, meron siyang 1, 2, 3, no? So ang maganda rito, nakakalibrate mo rin siya. So hindi ka lang sa controller nag-a-adjust pagdating sa speed and pati sa battery health mo or sa voltage mo, kaya mo rin gawin dito. So yun po yung ating episode 2 ng ating Project E-Xerox o yung ating conversion from gas to electric. So abangan nyo po yan, yung ating project, and I hope matuwa kayo dito and may matutunan din. No? So, ako
personally, pinag-aaralan ko rin. So sabi ko nga, gusto kong itry or gusto kong subukan na siya ay i-register, no? But this one is a conversion. So in-explain ko dun sa last video, kung napanood nyo po yung last video about yung kung paano mag-register na mga build or yung mga modified na mga or assembled, paano mag-register ng mga assembled na mga sasakyan sa LTO. So tingnan natin kung hanggang saan tayo aabot sa ating project conversion. So yun. So sabi ko nga, maikli lang to. Again, I'm your Brad Oli TV. Maraming salamat sa pagtapos nitong video na to. So sana may na-share ako sa inyo. So ito po yung ating pagdadaanan pag nagko-convert. So alam natin yan. Sabi ko nga, marami tayong mga idol, no, like sina Sir Toots, sina Sir Robin, sina Lodge, sina Boss JR, si Sir Dex na nagko-convert no from gasoline to electric. So ganito pala siya kahirap, no? So ganito yung hindi naman kahirap but mahirap, yes, mahirap pero very exciting, no? Marami kang matututunan dito sa pagko-convert. Again, maraming salamat po. Kita tayo sa next video natin sa episode 3. Bye-bye.